Paano kung sabay dumating yung college tuition ng anak mo at yung panahon na gusto mo nang mag-for good at mag-retire? Yan mismo yung sitwasyon ng isang engineer na client ko sa Qatar. He's 45 years old at magka-college na yung dalawa niyang anak in the next coming years. Yung isang option niya ay umaabot ng 825,000 pesos per year per child sa Qatar. At sa retirement, gusto niya ng 60,000 pesos per month na retirement income pag uwi niya ng Pinas. Nung kinumpit namin yung buong picture ng kanyang finances, lumalabas na around 10.7 million na pala yung total net worth niya. Pero around 1.4 million pa lang talaga yung naka-assign para sa kanyang retirement. At para maging realistic yung retirement na gusto niya in the next 15 years, kailangan niya ng retirement fund that's roughly around 32 million pesos. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo paano namin sineparate yung pera niya na intended for college ng kanyang mga anak at yung para sa retirement nila mag-asawa. At paano namin binuo yung early retirement blueprint niya nang hindi sinusugal ang future ng mga anak niya. Ako pala si Jay and I help seasoned overseas Filipinos create an early retirement blueprint so they can retire before 60. Kung ito rin ang gusto mo, you can apply for coaching through the link below or by scanning this QR code. So si John ay 45 years old who's working as an engineer sa Qatar for more than 10 years na sa kanyang current na company. Siya lang yung nag-work sa kanilang dalawa ni Bea na nag-aalaga ng kanilang dalawang anak. Kung titingnan natin ang kanilang net worth, nasa around 10.7 million yung total nito. And currently, majority of their investments is nakalagay sa properties, which is around 6.4 million pesos. Mga investments nila are mostly nasa individual stocks sa Philippine stock market, pati yung mutual funds ng kanilang mga anak na ganun din, nasa Pinas lang din siya. And meron din siyang cryptocurrency fund which is around 250,000 pesos na. So yung cash naman nila is around 1.4 million pesos na intended for emergency, both sa Qatar and also sa Philippines. And by the way, siya rin pala yung nagsusustento sa buhay ng kanyang father who's currently requiring caregiver assistance. And isa rin sa mga concerns niya is paano ba i-handle yung expenditures ng kanilang family kasi nga there are times na nag-over budget sila. Panganay niya ay mag-start na sa college in the next 2 years. And based on what I found, ang college education sa Qatar as of today is around 825,000 pesos per year per child. So if mag-college na yung anak niya in the next 2 years, assuming na ang inflation sa college education sa Qatar is around 5%, that would be around 866,000 pesos na. And pag tinotal natin yun, factoring in inflation, ang magiging total cost ng kanyang panganay sa college would be around 3.7 million pesos. Yung pangalawa niyang anak is 12 years old na, magka-college in the next 6 years. Yung 825,000 pesos na yan would be around 1.1 million pesos na the moment na mag-start siya mag-college. And ang total cost nun would be around 4.7 million pesos. Again, dahil yun sa inflation. And nung chinek ko kung magkano kakailangan ninyang itabi para sa education ng kanyang panganay, it would be around 17,000 Qatar Riyals na, which is totally unrealistic kasi nga masyado na malaki yung kakainin neto. Kailangan niya na mag-save ng around 77% of his income para matustusan yung pag-college ng anak niya. The reason bakit malaki to is because malapit na 2 years na lang, hindi na siya pwedeng i-invest sa mga high risk na investment vehicles tulad ng equities kasi nga masyadong mataas yung risk of us losing the capital. Kaya etong pera na intended niya for the college ng kanyang anak would be nandun lang sa mga high yield savings accounts. Kaya dito sa aking computation, ang nilagay ko is sumasabay lang sa inflation ng Qatar which is around 3%. And isa pangalawa niyang anak naman na mag-start na in the next 6 years, what he needs is 3,160 riyals na kailangan niyang itabi sa isang most likely sa mga bond funds. Kasi nga, hindi rin pa pwede na lagyan ng masyadong maraming equities ito kasi it can be risky na baka mawala yung kanyang kapital. Kaya ang nilalagay ko lang sa mga gantong klase ng time frame na less than 10 years is around 5% na rate of return. And of course, yung inflation dun sa country kung saan siya naka-base. Medyo tight ang magiging budget nila or magiging spending plan nilang mag-asawa if ipupush nila na pag-aralin sa Qatar yung kanyang dalawang anak for college. Na the good thing is sagot nung company niya yung education up until high school kaya sobrang laking tulong nun sa kanila. Kaya lang, kahit sabihin natin na mayroon na silang naitabi na around 31,250 riyals na education fund sa kanyang dalawang anak, hindi pa rin to maging enough para mapagtapos silang dalawa. Ngayon may magandang article itong Moneymax to check kung magkano ba yung tuition fee na you are about to expect. Kung magpaparal ka raw sa top university sa Pinas, you can spend around 70,000 pesos if sa UP up until 250,000 pesos kung sa Lasal mo sila pag-aaralin. Magandang nakalagay din dito is, which I also agree, is yung expected mo na inflation rate ng education sa Pinas, which is around 10% per year. Tingnan natin kung magkano gagastusin ni John and Bea para sa college education ng kanilang mga anak.
So ang ginamit ko dito is 200,000 pesos per year na tuition fee and assuming na 10% yung expected na increase per year. Ang total cost ng education sa kanilang panganay would be around 1 million pesos. Sa kanila namang second daughter, it would be around 1.6 million. So again, dahil nga meron na silang naitabi na 500,000 pesos for each of their children, so sa kanilang panganay, ang itatabi na lang nila would be around 41,300 pesos per month or 2.7 thousand reals per month. Second daughter naman nila, it's around 11.7 thousand pesos per month in pesos and 780 Qatar Riyals. Di hamak na mas sustainable ito versus pag pinag-aral nila sa Qatar yung kanilang mga anak, right? So now, i-check naman natin yung retirement needs nila mag-asawa. And based dun sa sabi ni John, ang kailangan niya nga is around 60,000 pesos per month upon retirement. So that's around 720,000 pesos per year. Ang in-expect natin na inflation rate sa Pinas is of course 4%. Withdrawal rate is around 4% as well. And ang return that we are expecting dahil meron pa silang 15 years to retirement is around 7%. So kaya pa yan for that kind of time frame. And dahil nga mag-i-invest sila globally, ang kanilang management fee lang is only 0.25%. Currently, ang invested amount nila is 1.4 million pesos dun sa kanilang individual stocks. Gusto nilang gamitin itong kanilang agricultural land para sa kanilang retirement. They are planning na ibenta ito, which is around 2.4 million pesos. Ang crypto, iniiwan niya lang yun dyan for some reason, okay? Hindi niya alam kung ilalagay niya yan for retirement or what kasi maganda yung naging returns na dito eh. Personally, I'd suggest na kung wala naman talagang clear purpose itong gantong klase ng asset, then pwede niya na i-convert ito as a part of his retirement. So, let's work with what we have for now, kung ano yung preference nila. So, dagdag natin itong 2.4M. So, for now, issue muna natin na meron silang 3.8 million pesos na pwede nilang i-invest at paluguin throughout the next 15 years. And ang kanilang monthly contribution would be around 1956 Qatar Riyals. So sa peso, that's around 31,296. They would be able to retire comfortably pa by the age of 67. Kasi nga, hindi enough yung kanilang monthly contributions para 60,000 pesos na monthly expenses. Kaya dito nagkakaroon ng challenge kasi nga majority ng income ni John ay napupunta talaga sa day-to-day expenses nila and of course sa education ng kanilang dalawang anak. Turn siya dito dahil ano ba unahin ko? Yung education ng anak ko or yung retirement namin mag-asawa? And personally, naniniwala rin ako na hindi dapat mamili ang isang magulang between sa education ng kanyang anak and also sa retirement nilang mag-asawa. Lalo na kung mayroon namang malinaw na plano. And bago kami nag-move further sa aming planning, diniscuss ko rin yung importance ng risk management para sa kanyang financial plan kasi nga siya yung sole breadwinner and 45 years old na siya at nagkaroon na rin siya ng hypertension. So, isa sa mga important things that I've discussed is also magkano ba yung emergency fund na kakailanganin niya and also yung requirement niya sa kanyang insurance. So sa emergency fund, meron silang around 74.8 thousand reals na nakatabi. Enough na yon to cover yung 3 months of their expenses. Pero usually for clients na mayroong mga anak, ang sinasuggest ko na minimum talaga is around 6 months at least. Or kung kaya na isagad ng 12 months, much better. So para mabuild ni John yung remaining na 57.5k reals na kailangan niya for emergency fund, let's say ibibuild niya to for the next 12 months, kailangan niya magtabi ng around 4.7 or 4.8k. If 12 months naman, that's around 15.8k. So kung ganito yung case, tingnan natin if meron pa ba siyang enough na cash, right? Para dun sa kanyang emergency fund. So, alisin muna natin itong kanyang retirement fund na allocation and currently meron na siyang 1956. So, kung ito lang yung natitira niyang pera sa kanyang income, so it will take them 29 months or around 2.5 years roughly bago ma-build yung kanyang total na 6 months na emergency fund. Medyo risk averse ako talaga. Kaya bago ako mag-start sa long-term investing, gugustuhin ko muna na masolidify yung emergency fund ng aking client. So, depende ito sa kanila kung anong pipiliin nila. Kung okay na sila ng 3 months, kasi stable naman yung work niya for the last 10-13 years sa kanyang company. Then, kung magbibigay ng security and peace of mind yung kanilang current na cash na 74.8k, then pwede na sila mag-go doon and magdiretso na sa allocation for the college education and retirement ng kanilang pamilya. Now, in terms of their insurance coverage, meron sila parang insurance sa Pinas. Kaya lang, hindi yun enough para kay John kasi nga finactor in natin dito pati yung kanilang total cost of education. And the reason we're doing this, it's because gusto natin na kung mauna man si John na ma-fulfill niya yung mission niya sa buhay, no? And hindi pa tapos mag-aral yung kanilang mga anak, at least factor din na dito yung pampaaral nilang dalawa. Kung mangyari man yun, uuwi yung buong pamilya niya sa Pinas
And yung cost of living nila would be around 6,250 Qatar Riyals or 100,000 pesos per month for the next 10 years. We're assuming na enough na yung 10 years para yung bunso niya should be able to support her own life. Kasi tapos na siya dapat mag-aral niyan eh. Ang concern ko lang dito, by the way, is that since si Bea is really not working ever since, baka hindi to maging enough para matulungan naman si Bea if ever na mauna si John sa kanilang dalawa. Kaya lang, we really had to consider yung affordability nung insurance nila kasi nga tight yung kanilang spending plan eh. For now, ito muna yung something that they would be requiring pero kung gugustuhin ni John na taasan yung years of financial support, pwede rin naman. Based on this, kulang siya ng around 342,000 Qatar Riyals life cover. Si Bea naman enough na kasi nga technically wala naman siyang income pero bakit may insurance pa rin siya? It's because kung sakaling mauna naman siya kay John, pa rin cost yung childcare kung sakali na mag-hire si John ng tagapag-alaga. And in terms of critical illness, dito naman we're assuming na cover nung insurance yung 2 years of income ni John so that he can focus on his recovery without compromising yung lifestyle nilang mag-iina for the next 2 years. Although may iba na mga clients ako na nilalagay na rin nila dito yung cost ng education kasi yung iba they fear na baka maging malala yung impact ng critical illness sa kanila and hindi na sila maging 100% sa work nila. Pero again, it will depending dun sa kanilang allocation kung kaya pa ba nila nung mas mataas na premiums for their insurance. Pero for case ni John, hindi mo na kasi nga medyo tight yung kanilang spending. So dito, he would need around 769,000 Qatar Riyals. And si Bea naman, it's 178. The good thing naman is sa Qatar or dito sa Middle East in general, mura lang naman ang mga term life insurance na may critical illness cover eh. So, hindi to masyadong problema for most of the expats. Another thing na talagang inaayos namin dito sa plan nila na mag-asawa is yung spending in terms of food and groceries. Kasi nga, sabi nga ni John, talagang nag-overspend sila mag-asawa dahil madalas na nagmumall yung kanilang mag-iina eh. Parang yun na lang siguro yung time na nakapag-bonding sila. Si John naman ay sobrang busy sa work kasi nga 24/7 yung kanyang duty. So kahit naka-off siya, ang nasa isip pa rin niya is yung kanyang work kasi anytime pwede siyang tawagin eh. Magaling si John sa ginagawa niya, yun yung masasabi ko. Kaya I really believe na deserve niya na mag-retire comfortably. So, minimize nga namin yung kanyang expenses and also, ang ginawa namin dahil mag-vacation na sila in the next coming months, inayos na namin yung kanyang expenses for the entire 2026 para makita niya na yung preview na okay, magkano ba yung pwede ko pang itabi kung mayroon ba talagang may itabi pa kasi nga nag-overspend pa nga talaga sila eh. Isa yun sa mga kailangan niyang i-work on in the next coming months. Pero the good thing here is nakita niya na okay, may chance pa pala na makapagtabi pa rin for either emergency fund or ilagay sa retirement. Pero at least na-cover pa rin yung important na education funds ng kanyang dalawang anak. Pero siguro above all of the things na napag-usapan namin sa kanyang plan, ang talagang hinighlight ko kay John is yung importance ng pagkakaroon niya ng mas malaking income. Kasi nung tinanong ko siya kung kailan pa siya huli nagkaroon ng increase sa kanyang sweldo, sabi niya sa akin that was 2015 pa. That's 10 years ago. Kaya sabi ko grabe, sa workload na meron siya, sabi ko talaga you deserve to be paid higher. Kasi nga in my experience na nagko-coach ng mga engineers or IT professionals, kasi siya is nandun na siya sa engineer/IT yung kanyang profession eh. Underpaid siya para sa ganong klase ng work. Kaya sabi ko, ang main focus niya talaga, kaysa lang dun sa pagtitipid or paano pagkakasyahin yung sweldo niya right now, in-encourage ko talaga siya na mag-focus sa development ng kanyang skill set so that he can make more money. If magpapatuloy yung ganong level ng income niya, most likely hanggang age of 74 lang yung itatagal nung kanilang pera. Kasi nga again, meron silang mga expenses sa college. Kinonsider pa natin dito yung education cost sa Philippines, di ba? And sabi ko nga, kung kahit magkaroon ka lang na increase na 20% sa yung income, malaki yung boost, di ba? Ayan, no? 20% from 74 years old. Although, may chance pa rin na maubos yung cash niya if he only relies sa income niya upon retirement sa kanyang retirement portfolio. Pero, mas malayo yung mararating, di ba? Kaysa dun sa current income niya na 350,000 pesos per month. Dagdagan lang 20%, ayan, no? And then,
would be invested for their future din. Mas magiging malaki yung pwede maging retirement fund niya. And also, other thing na pwede niyang gawin dahil nga he's really good at what he does. Pwede siya magkaroon ng consultancy work upon retirement. So, chinek ko nga what if 20,000 pesos lang? In today's value yung kaya niyang kitain. If ever na maging consultant siya, may pag-asa. Mapag-retire sila comfortably. Nagulat siya dahil yung isa sa mga consultants ng employer nila, minimit lang nila online at sobrang tanda na. Tapos naisip niya nga na pwede palang mangyari yung ganong klase ng trabaho. Kahit retired na, pwede pa rin siyang mabayaran ng decent amount. Yun nga ang advantage ng mga ganong klase ng roles Kaya niyang gawin yun remotely. So kung hindi mo pagpaplanuhan ni John ito ng mas mabuti, then most likely baka hindi makapag-college yung anak niya. Or kung makapag-college man, baka naman makompromise yung retirement nilang mag-asawa. Kaya talagang dapat niyang taasan yung kanyang income para mas mapalaki pa niya yung retirement fund niya. So kung ikaw rin isang Filipino who wants to secure the future of your children without compromising your retirement, then I suggest that you watch this next video where I'll show you the step-by-step process on how I help clients create a clear early retirement blueprint to help them retire before 60. So paano? See you there!